Init na balita mula sa mundo ng politika, isa na namang mainit na balita mula sa loob ng Kongreso. Power shift na nga ba sa Kamara? Lumalakas ang mga bulong-bulungan na posibleng magbitaw na sa pwesto si House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez. Ang tanong ng marami, ano ang dahilan at sino ang posibleng pumalit? Ayon sa ilang mambabatas na ayaw magpakilala, may tensyon umano sa pagitan ng ilang miyembro ng supermajority bloc. Ilan sa kanila ang umano'y hindi na kontento sa pamumuno ni Romualdez at nagsasagawa na raw ng lihim na pagpupulong upang palitan siya bilang speaker ng Kamara. Kung totoo man ito, isa itong laking political shake-up. Sa kabila ng mga usap-usapan, nananatiling tikom ang bibig ni Romualdez at ng kanyang kampo. Wala pa silang opisyal na pahayag kung totoo nga ba ang may planong bumaba sa pwesto o kung siya'y pinipilit na magbitiw. Pero sa likod ng katahimikan, tila may mga nagaganap na numbers game sa loob ng mga babababang kapulungan. Samantala, may ilang pangalan na raw na lumulutang bilang posibleng kapalit ni Romualdez. Kabilang na ang mga dating kalyado niya, patuloy na rin naming tututukan ng isyong ito. Babagsak na nga ba ang liderato ni Romualdez o ito isa lamang political maneuvering? Abangan ang susunod na kabanata ng power shift sa Kamara. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kailan ba yung una? Well, yung una po, nung nagsisimula na yung impeachment laban kay Inday Sara. O, nagsalita si PBBM, huwag niyong impeach si Sara, hindi karapat-dapat at hindi dapat ma-impeach si Inday Sara. Ngayon naman po, itong bribery initiative, yung pag-aamenda ng saligang batas sa pamamagitan po ng pag-amenda ng probisyon ng saligang batas sa Constituent Assembly na magkakaroon ng joint voting na mawalan ng boses ang mga senador. Kasi kapag separate voting po, gaya ng pagsasabatas, syempre, yung 24 magbubutuhan kung anong majority, yun ang boto ng Senado, at yung Kongreso naman, yung 318, magbubutuhan kung ano yung boto ng mayorya sa 318 na mga mambabata sa mababang kapulungan, yun ang desisyon. Abay, ang gusto nila, yung pag-amenda ng konstitusyon, at tingin ko marami silang amendahan, kasama na yung pagbubuwag sa Senado at pagiging parliamentarian, walang boses ang Senado kasi alam nila, hindi naman papayag ang Senado na buwagin ng kanilang mga sarili. So, nagsalita ang PBBM. Masyadong divisive. Masyadong maghahati-hati sa taong bayan, unang-una. Pangalawa, siya'y naging senador din. Hindi siya papayag na mabuwag ang Senado dahil nung minsan siya'y naging senador din. Kaya ang sabi niya, Senado, kayo na ang gumawa ng mga proposals para maamidahan yung mga economic provisions. At ang pagkakaintindi ko kay Senate President Zubiri, baka nga hindi na kinakailangan ng pag-amenda ng saligang batas. Baka ordinaryong batas, po pwede na yan. Dahil tingnan nyo naman, no, yung Public Service Act natin na amendahan at yung telecoms na dati bawal ang mga dayuhan, mamuhunan, ay po pwede na. So sa pangalawang pagkakataon, nagsalita ang BBM na pigil ang kagustuhan ng presidential insan, si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Anong ibig sabihin yan? Pwede naman pala magsalita ang presidente laban sa insan. Bakit hindi pa ginawa mas maaga? Ang problema, tama naman si presidente. Masyadong divisive, masyadong nagiging hiwa-hiwalay tayo dito sa proposal ng bribery initiative. Sana nagsisimula pa lang, hinip it in the bud na. Nagsalita na siya na itigil yan. Walang kwenta yan. Dahil ako'y naging senador din. Hindi ako papayag na mabuwag ang Senado. Gaya ng ginawa niya dun sa impeachment complaint na alam ko naman isusulong talaga yun ng Kamara. Dahil galit na galit ang Speaker Romualdez, no, dun sa parang pangalawang pagkakataon na ininsulto siya. Una, yung pagtawag sa tambaluslos. Yung pangalawa, yung inisnab siya nung dumating si Presidente galing sa APEC sa Amerika. Kitang-kita na lahat na isnab siya. Although ako naman, sinasabi ko at sasabihin ko naman kay VP Sara yan, sana wag na ganun para hindi na lumaki yung mga petty na mga galit na ganyan. Kita mo yung petty na ganyan, kamuntik na siyang ma-impeach. At saka yung mga petty galit na yan, nagsimula naman yan yung tambaluslos kaya tuloy tinanggalan siya ng confidential funds. Pero ngayong alam natin pwede naman pala magsalita ang presidente. Ang tanong, gagawin kaya uli yan ni PBBM? At siyempre, ano naman ang implikasyon niyan sa liderato ni Speaker Martin Romualdez sa Kamara? Well, unang-una,
hindi naman sikreto siguro na siya'y hinalal na speaker dahil siya'y presidential insan. Hello, hindi naman siguro dahil yan sa kanyang karanasan bilang mambabatas, no? Yan po talaga ay dahil siya ang napili ng presidente. Sa kasaysayan naman po ng Pilipinas, pagdating sa House Speaker, talaga naman pong presidente ang nasusunod dyan. At siyempre, sino pa pagkakatiwala ng presidente kundi kanyang presidential insan na kasama niyang lumaki. So, ano ngayon ang iisipin ng mga kongresista na sa pangalawang pagkakataon, parang binaliwala ng presidente ang ninanais ni Speaker Romualdez? Ako talaga, kung hindi siya nagsalita na itigil ang impeachment kay Inday Sara, alam ko itutuloy ni Speaker. At kung hindi talaga sinabi ni Presidente itigil yang pirma initiative na yan, itutuloy pa rin nila yan. So anong nasa isipan ngayon ng mga mambabatas? Abay baka hindi sapat ng presidential insan si Speaker Romualdez. Baka maski siya ay presidential pinsan, kapag nalaman ng presidente na magkakagulo dahil sa mga inisyatibo ni House Speaker, hindi siya susuportahan ng presidente. Ano ibig sabihin yun? Baka isipin nila, teka. Baka hindi totoo na dapat ko siyang suportahan bilang speaker dahil may suporta siya ng presidente. Dahil ngayon, nakita natin sa pangalawang pagkakataon, gustong-gusto niya gawin itong pirma, yung bribery initiative, tinutulan ng ating presidente. So ang papasok sa isipan nila, baka naman si presidente merong ibang kailangan na speaker bukod dun sa kanyang presidential insan. Dahil 2 beses niya pinaliktad ang kagustuhan ng kanyang presidential insan. Isang version niya. Baka mag-isip sila na baka naman may iba pang mga kongresista ang pupwedeng magsulong ng agenda ni Presidente PBBM na hindi rin magiging dahilan para magkawatak-watak. Mantakin nyo. Tapatan lang dahil naman kay Speaker mukhang nawasak na ang unit team. Anong sabi ni Presidential Special ni SAP Amy Marcos, super ate ni Presidente? Talagang nagtampo sa kanya si House Speaker dahil kinampihan niya ang mga Duterte. Dahil galit nga si Speaker sa mga Duterte. Ano ibig sabihin yan? Malinaw na nagsimula dun sa hidwaan sa panig ng Marcos at Duterte, si House Speaker din. O, hindi ba kung ikaw yung mambabatas, iisipin mo na, oo nga no, baka mamaya merong ibang tao na karapat-dapat na maging speaker, isang isusulong ang agenda ng presidente, ang kanyang legislative agenda, at isa na hindi sisirain ang masupport ng presidente. Alam naman natin ang masupport ng mga Marcos kasama ng mga Duterte. Bakit pag-aawayin? Pag hinati mo yan, hindi ko lang alam kung yung resulta ng eleksyon na mas maraming boto si Inday Sara Duterte kaysa kay PBBM ay reflective doon sa suporta sa buong taong bayan. Sa tingin ko ngayon, mas marami pa rin ang suporta ngayon ni Inday Sara. Bakit? Ay nako, sa ayaw maniwala ninyo, talagang yung mga Rosa, yung mga nagrubredo, Sara, ay supporters pa rin ni Sara. Ibig sabihin, pati dito sa kabilang kampo na Dilawan, merong supporters si Inday Sara, yung mga Rosa. So pag pinagsama-sama po yan, bukod pa dun sa mga loyalist ng Duterte, abay, mas malakas po talaga ang puwersa ng Sara Duterte. Ang tanong, bakit naman kinakailangan nga, wika nga ni SAP Amy Marcos, super ate ni Presidente, bakit kinakailangan pag-awayin ang mga Marcos at Duterte, wala naman dahilan para mag-away. Diba? Pati nga yung mga Marites na nagdi-distab si PRRD, naku, nanggagaling po yan sa mga intrigero na nais masira ang samahan ng Marcos at ng Duterte. So baka panahon na mag-isip ang mga kongresista. Baka meron namang kongresista na kayang isulong ang legislative agenda ni PBBM na hindi magiging dahilan ng pagiging watak-watak. Si GMA ba yan? Hindi ko alam kasi hindi ako ngayon kongresista. Pero kung ako ngayon ang kongresista, at tingin ko, mas nakukonvince ako na dapat bumalik ako sa Kongreso para naman magkaroon ng boses ang mga puwersa natin sa Kongreso. Mantakin mo, ang mga nangyayari sa Kongreso, ni isa wala nagsasalita para kay Inday Sara Duterte, si Clody lang. Clody Bautista na nag-privilege speech, siya lang. Doon sa impeachment, walang nagsasalita para depensahan ng Inday Sara Duterte. So ngayon iniisip ko, ano kaya, bumalik na lang ako ng Kongreso. Although siyempre, ambisyon yun na maging senador, hindi naman ako na
na naging mapalad, no? At siguro later on, pero ngayon ang tingin ko dapat paramihin ang hanay natin, mga nagmamahal sa bayan diyan sa Kongreso. At kung ako'y kongresista, sasabihin ko sa inyo, ino-nominate ko si Gloria Macapagal Arroyo para maging speaker. Dahil napatunayan na niya na talaga namang pong kaya niya isulong ang legislative agenda ni Presidente at hindi siya magiging dahilan para mabiyak ang samahang Marcos at Duterte. Ano sa tingin niyo? Importante ba na ang House Speaker ay siguraduhin na patuloy pa rin ang pagkakaisa ng unity team o baliwala na ba ang samahang Marcos at Duterte? Tignan natin ang inyong mga punto de vista, taong bayan. Okay? Ang ating unang texter, si Kiel Garcia, Spokes, ingat sa kalusugan. Ay, okay naman po, kaya po tayo nagpapa-executive check-up. Loretta Hinosa, sa tingin ko po, separate voting kasi nga po bicameral system po ang Kongreso natin. Oy, tapos na po yan. Sinabi na ni PBBM, itigil yan. Gaya ng sinabi niyang, itigil ang impeachment laban kay Inday Sara. Salvacion Bacunyata, attorney, impossible na hindi alam ni PBBM ginawa ni Speaker. Paano nabisto na sila kaya naghanap ng alabay? Good evening, Attorney Harry Roque. Ako naman, I'd like to give PBBM the benefit of the doubt. Na talaga pag hindi na talaga pwedeng suportahan, alam niyang masasaktan ng kanyang pinsan. Di ba ang kwento ni Senate President Zubiri? Naging colorful at lively ang kanilang discussion ni Speaker mismo. Bagamat hindi niya sinabi kung ano talaga ang mga nabanggit sa usapan na yan. Pero I could imagine na talagang naninindigan si Speaker dun sa gusto niya na maamendaan ang saligang batas na bubuhin talaga ang Senado. Okay? Loretta Tokita, good evening, Attorney Harry Roque. Hindi po nila kayang i-impeach ang mahal nating VP Sara Duterte dahil taong bayan po ang nagboto watching from Tokyo, Japan. Alam niyo po, sa Kongreso, kaya nilang impeach. Ang issue, makukonvict ba sa Senado? Pero siyempre, just to embarrass, pwedeng gawin yan. And the Speaker, dahil nga hawak niya lahat ng proyekto ng mga kongresista, will have the numbers. Pero si PBBM na rin po nagsabi, tigil yan. Kung ikaw ay kongresista, sino susundin mo? Presidente o House Speaker? Siyempre, Presidente. Kiel Garcia, Spokes, kala ko, under the size of BBM, di kaya dikta ni Lisa. Hindi ko lang po alam kung anong posisyon talaga ni Lam. Mac, kasi nabunyag ang incentives kaya nagsalita si BBM. Ay talaga naman pong incentives o bilihan, nakakahiya po yun. No? Aw Advincula Kahara, nagsalita na kasi si Sen Aimee, kaya sunod na lang si PBBM. Mukhang duda po ako dyan. Vicente Esplana, good PM, Attorney, Solid DDS, Cainta Rizal. Huwag magpabudol, baka taktika lang po ito ng Senado dahil di pa tumitigil ang grupo ni Tambi sa PI nila. Tingin ko po wala na mangyayari dyan dahil nagsalita na ang Presidente. Jean, pero bakit masyado sinasapawan ni Speaker ang Pangulo? Well, hindi po siya nasapawan this time. He was overruled. Yan pong nangyari. The Speaker was overruled in the same way that he was overruled pagdating sa impeachment ni Inday Sara. Morbid Angel, dapat bantayan ng mabuti ang pag-amendahan ng konstitusyon o saligang batas. Mahilig pa sumingit ang Kongreso tulad sa proposed national budget. Kung economic provision lang, dapat hanggang doon lang. Well, sa tingin ko nga po, ang paniniwala ko, tama na yung Public Service Act amendments. No? No more Marcoses, no to Chacha, period. Tingin ko po, patay na rin yung Chacha. Nung nagsalita ng ganun si Presidente, patay na po yung Chacha na yan. Boywin Andrales Ragsag, kung ako ay tambaluslos, pukusan nila ang pagbaba ng presyo ng bigas para mabawasan ang nagugutom. Si Castro at si Tambaluslos naman, attorney, prang lang siya naghila ng barko sa kalsada. Ganda nun ha, pag humihila ng barko sa kalsada. Yaha Alihasan, may paraan pa ba para mapaalis sa pwesto si Tamba? Desisyon po yan ng mga kongresista. Sa tingin ko po, marami nang nag-iisip, bakit pangalawang pagkakataon hindi na suportahan ang initiatives ni Speaker ng sarili niyang insan? Jean, dahil talaga kay Speaker, sinasapawan o mas yadong adelantado si Speaker. Well, ako naman po, I'm happy. Alam mo ang problema kay PBBM, masyadong mabait. Siguro ayaw niyang masaktan si Speaker kaya hindi siya nagsasalita kaagad. Pero pag alam niya nagkakagulo na talaga, magsasalita siya. Di ba ang kwento nga ni Senator Zubiri, napapanood lang niya sa balita yung mga pangyayari, pati yung mga lagayan, talagang nadismaya siya. Kaya pinatigil. Okay? Bakit hindi mismo si PBBM
ang nagsabi nun. Naku, ang aking telepono nagre-ring. Paano ba natin mapapapatay ang telepono? Sandali lang po. Hanapin natin kung nasaan ang telepono. Sandali lang po. Pakipatay muna ang telepono. Ayan. Tsaka ka na caller. Kung sino ka man. Nawala ang ilaw. Okay. Paulala, bakit hindi mismo si PBBM ang nagsabi noon? Pinadaan pa Kau Zubiri dahil takot siya kay Speaker. Hindi naman po. Tingin ko naman ay alam naman po ni Speaker ni Senate President Zubiri na mas mabuti na siya na magsabi kaysa to manggaling pa sa Presidente. Masakit naman po lalo yun kung nanggaling pa sa Presidente. Richard Ignacia, naku, ano kaya yung itim na yun? Ayan, tatakbang ko yung itim. Kung PI yan, bakit ang Pangulo o Senate President o House Speaker ang magpapahinto? Yun nga po dapat galing sa taong bayan. Kaya nga po pinatigil kasi hindi siya genuine people's initiative. Okay? Adobo Rider Italia, Sara Aimee na lang ang pag-asa kung gusto pa ng Marcos Duterte tandem. Well, ako po, matagal ko na sinabi yan. Sara Aimee. Makasaysayan. Kauna-unahan siguro sa buong daigdig. All women power. Ako, I'm all set for all women power. Morbid Angel, sinusukan lang ng nila kung kaya nila kontrolin ng mga tao. Sinusubukan lang nila kung kaya nila kontrolin ng mga tao. Dahil ang direksyon ng Pilipinas, pabalik ng 945 at nag-focus sila sa pag-counter sa China. Tatakot sila sa mga mutong ginawa nila. Okay? Neil Pat, good evening Sir Harry Roque. Presidente lang ba ang pwede magtanggal kay MR as Speaker? Well, technically po, yung mga kongresista, pero nakatingin sila sa Presidente kung ano magiging mandato ni Presidente. Yan po sa kasaysayan natin talaga ang katotohanan na ang Speaker talaga choice ng Presidente at sumusunod ng mga kongresista. So tingnan natin, baka naman may magkaisip na oo nga, no, bakit ba? Baka mamaya isa't kalahating taon po na puro ganito. Puro kontrobersiya, nasasayang ang oras, nasasayang ang emosyon ng taong bayan, di ba? Di ba sayang, imbis na ginugugol ang panahon sa laban sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin para gumawa ng mas maraming trabaho, nauubos ang panahon natin dahil sa politika. O baka naman maisip ng Presidente, tama na yung politika. Umanap na tayo ng speaker na tututok sa kahirapan. Ian Russell Adem, attorney, sakaling matuloy ang Chacha, sino ang karapat-dapat na PM para sa iyo? Si De Lima, Trillanes o si Romualdez? None of the above dahil di ako naniniwala sa Prime Minister. Gusto ko halal ang taong bayan ng Presidente. Pasensya na po, pero mas gusto ko yon. Sheila Palapala, dapat kasi ang Presidente ay proactive. Napakatagal mag-response. Imbis na di mababa problema, then palitan na si Tambi. Attorney, you think much better kung sa Congress ka pra? Well, minsan po nag-iisip nga ako, dapat di siguro ako umalis sa Kongreso ng mga panahon na yun. No? Pero siyempre, hindi naman ako magiging spokeshari kung di ako umalis at nag-spokes. Baka hindi nyo pa ako kakilala ngayon kung kayo nanatili sa Kongreso. Dahil alam nyo po, nung congressman ako, ang awareness level ko, 30%. Nung ako yung naging spokes, 100%. So, di ba? So, parang tama rin naman po ang aking naging desisyon. Amik TV 45 UK, Harry Roque, attorney, colorful daw kasi muntik na silang magsuntukan ni SMR at Mixu. Di umano. Ay, totoo. Kaya yun, muntik na sila magsuntukan. Well, sana magsalita ang Senate President. Siya lang nakakaalam niya. At saka si Loren Legarda, nandun pala siya. At saka si, ay wako kung nandun si Senator Angara. Parang si Senate President Pro Tempore Loren Legarda. At saka si Congressman Sandro Marcos. Sana magsalita sila. Roldy Singlan, Attorney Harry, pwede po kaya magtayo ng sarili niyo pong party list. People's Initiative Party List po, Attorney. Kasama sina Doc Badoy at Ka Eric. Tapos na po ang deadline. Naisip ko yan Pero tapos na ang deadline. December po. Ana Yap, kung di pa kayo nauna, Attorney, sa pag-react sa PI, di pa sila susunod. Ako, hindi naman po. Talagang lahat naman tayo nag-react po dahil lahat tayo na-iskandalo doon sa paggamit ng pera para bili ng pirma at paggamit ng mga programa ng gobyerno para linlangin na pinipirmahan nila ay para ayuda. Paula La, mas okay nga na masaktan si Romualdez para magising siya sa katotohanan. Well, alam nyo, pag hindi naman siya speaker, congressman pa rin siya at pinsan pa rin siya ng presidente. So makapangyarihan pa rin siya. Pero ngayon, parang iniisip ko kasi, kung ako si presidente, I don't need this political noise. Hindi ko kinakailangan itong ganitong karaming kontrobersiya. Gusto ko
focus lang tayo sa pag-unlad ng Pilipinas. Magiging upper middle class na tayo, dapat direksyon doon. Mababa, pababain ang kahirapan. Hindi na kinakailangan itong mga political drama nito. Kaya nga isipin ko, baka kailangan isang tao na hindi mahilig sa political drama. Filomena Villanueva, bakit si GMA dati pinili ba siya ni FMRD bilang speaker? Well, sa tingin ko po, opo. Nung una kasi, hindi niya alam. Ito po ha, revelation. Kasi pati ako, hindi ko alam na nag-withdraw na ng support si PRRD kay Speaker Alvarez. At hindi pa po talaga. Kaya sa totoo lang po, galit na galit dati sa akin si Inday Sara dahil nga wala akong kamuwang-muwang na nag-orchestrate sila para tanggalin si Speaker Alvarez at hindi rin alam ni Presidente. Pero na-explain sa kanya, alam mo ba, yung Speaker Alvarez na yan nagyayabang na kaya niya ipa-impeach kayo, Mr. President Rodrigo Roa Duterte. At kaya naintindihan na ni Presidente Duterte kung bakit. At tingin ko, yung puntong yon, binigay na niya ang suporta niya kay PGMA. Pero mabilis po pangyari doon. Pati ako bilang spokes, na-scoop ako na meron na silang linuluto na papalitan ng speaker. Kasi nga po, napakalapit din ni Congressman Alvarez kay PRD. Tandaan ninyo tatatlo lang silang PDP laban nung nanalo po si PRRD. At taga Davao pa si Speaker Alvarez. Glenn Freyo, bakit po hindi kaya maniwala sa parliamentary system, Atty. Harry? Well, unang-una po, kung tayo magkakaroon ng parliamentary system, ang mananalo ay gaya po ni Speaker Romualdez. Kasi sila po talaga yung iboboto ng mga political elite. Kapag mga political elite lang po ang boboto, kung sino yung pinakamagaling na trapo, siya yung mananalo as Prime Minister. Kaya ako, mas gusto ko na yung tao mismo ang pipili ng Presidente. At least, galing mismo sa taong bayan ng mandato. Okay? Meron pa kaya si Zenny Talingdan. Dapat mabuwag na ang party list system at dapat sana maging two-party system sa presidential election gaya sa Amerika. Dati po may ganyan tayo. Pero ako naman po, naniniwala rin ako, mas maganda yung multi-party system para mas marami mga paniniwala. Diba? Peachy pa sana, totoo ba na nagkakaubusan ng gas, attorney? Hindi pa naman po. Wala po akong alam naman ganun. In fact po, hindi ko maintindihan kung bakit sa pandaigdig ng merkado, tumataas ang presyo ng gasolina dito sa Pilipinas. Bumababa po. Pero ngayon,